So today guys, magpapalit tayo ng handlebar clip-ons dito sa ating R3. Siyempre, ano ba yung mga kailangan natin? Number 1, ito handlebar clip-ons. Tapos switch, kill switch na start button. Yan, kailangan natin yan para magkasya to rito sa bar na to. Tapos siyempre, bumili na rin ako ng quick throttle and then grip. Then siyempre, bar end. Kailangan natin yung bar end. And ang huli, ito very important, steering stopper. Lalagyan natin to doon sa may T-post para hindi naiipit yung kamay natin dito sa may bandang tangke. Diyan, pagka nililiko-liko. So, pag ito nakalagay na to, kukunti na lang yung magiging liko mo guys. So, let's go! Ito guys, ito yung steering stopper. Lalagyan natin dito sa may T-post guys. Yan yun, no? Ayan, tingnan mo, ayan. Ayan. So, magiging konti na lang yung liko niya guys. Inuna na natin to kasi mahirap ikabit eh. Sigpit na lang tayo ng konti. Ayan, tama, magiging konti na lang yung liko niya guys. Para pag kinabit natin yung clip-on, hindi natatama rito. Ayan, malaki ng clearance nyo. Yung iba nagkakabit, walang steering stopper. Tumatama yung clip-ons nila dito. Naiipit yung kamay. So, yun ang naisip kong solusyon. Meron pala pang R3 na. So, yun guys, tatanggalan natin yung butterfly. Kabit na natin yung clip-ons natin. Tapos yung mga switches. Ito madali lang tong dito eh. Tatanggalin lang to. Ito mahirap. Yung mga adjustment dito kasi baka tumama rito. Pero tingin ko hindi naman na kasi tatama yun dahil meron tayong steering stopper. Tanggal na natin guys. Kabit na natin yung isa. Kaliwa muna tayo guys. Alright. Tatansyahin na lang natin yan kung hanggang saan. So ayan guys, nagkamali si JHD65. Sobrang tanga niya. Kala mo matalino siya? Bobo siya eh, tinan mo. Tol, mali yung nabili ko tol. 48mm to eh. Dapat talaga to 47 lang. Tingnan mo pre. Ay ba, butang tanga mo naman. Dahil dyan guys, magdi-DIY tayo. Ayan o. Oh, nilagyan natin na interior pre. Ano nilagay mo? Interior. Kapalaman na natin. Vulcanize na natin. Vulcanize. Alam mo kailangan mo dyan pre? Ano? Lighter pre. lighter. Tama na, tignan mo. So pwede na yan pag ganyan. O, konti lang naman kasi tol eh. Konti lang naman yung differential niyan eh. So, ayan, tip natin guys. 47mm, hindi 48. Nagkamali ako ng bili. Sino tanga? Siya! Magbubutas nga pala tayo dito sa ano, para kabitan itong switch natin. Para hindi umikot. Wala akong drill, pang-porting gagamitin natin. Alambot lang naman to, alloy lang naman to guys eh. So tayo dito sa kaliwa guys. Kabit na natin tong grip. Sipitan na lang natin tong clutch. No, sagad natin guys, hindi tatama yan. Oh, di ba? Kaso konti na yung liko niya para siyang mga 600cc and up. So guys, natanggal na natin to. Ayan, yan yung mga yan. Ito yung throttle, switch, tapos ito yung preno. Preno hindi natin gagalawin. So ang gagawin natin, ito, palit natin ng quick throttle. Kasama na yung grip. Tapos ito yung magiging switch niya. Magtatabas nga pala tayo dito ng konti sa likod para pumasok dito. Magsaktuhan sila doon sa tornilyuhan. Kabit na natin guys, yung gitna na lang. Ayan o. Pero hindi ka pa siya nakikipitan. Konting adjustment pa. Ayan o. Yun guys, natapos na tayo. Tingnan nyo guys yung ano niya. Hindi siya tumatama. Oh. Ito guys, oh, tingnan nyo. Hindi naman siya tumatama. Ayan, may malaki pa yung clearance niya rin. Tapos dito, malaki rin. Ayan, oh. Sagad na yan. Malaki pa. Siguro mga 5mm or 10mm pa yung clearance niya ron. Dito naman sa kabila, ito, kaya maluwag na maluwag lalo rin sa kabila. Ano? Hindi maiipit yung kamay mo rito sa tangke. Kasi yung iba naiipit yung kamay, hindi naglagay ng steering stopper. Oh, ayan o. Ganyan lang siya. So yun lang, maraming salamat sa nanonood. See you sa susunod na video.